according to a report, clueless. Walang alam. Hindi raw matunton ng PRO 11 or Police Regional Office 11 ng Davao City ang lokasyon ni Kibulok. Sabi ng Davao Police daw, blanco sa kinaroroonan ni Kibuloy. Sabi ng PRO 11 at ng Davao City Police Office na wala pa rin silang ideya sa kinaroroonan ng televangelist na si Apollo Kibuloy na nahaharap sa mga alegasyon ng human trafficking at sexual abuse. Sinabi ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon na hinihintay pa nila ang kopya ng arrest order mula sa Senado. Gayon din ang koordinasyon mula sa Sergeant at Arms ng Senado para aksyonan ang usapin. Nauna nang sinabi ni Tuazon na ang Sergeant at Arms ng Senado ay dapat maipag-ugnayan sa lokal na pulisya upang maiwasan ang posibleng kaguluhan sa pagsisilbi ng arrest order dahil maraming taga-suporta si Kibulok. Sinabi rin ni spokesperson Police Major Catherine De La Rey na handa silang ipatupad ang arrest order. Pero tinanong si Baste kung anong masasabi niya dyan. Kasi syempre, taga-ano siya Davao siya jurisdiction niya yan LGU niya yan. Sabi niya, hindi naman nagbigay ng komento si Davao City Mayor Baste Duterte tungkol sa arrest order laban kay Kibuloy. Ayoko magkomento dahil national matter yan. At iba ang pinag-uusapan natin dito. Siyempre, no comment. Kaibigan Ako mga Ochero, on a personal level, parang hindi yata ako naniniwala dito. Parang hirap paniwalaan na hindi alam na blanco kung saan aarestuhin si Kibulok. Parang imposible naman yun. Una, prominent personality siya dyan sa Davao. And I'm sure, prior sa mga events na to, alam nila kung saan ang address ni Kibulok. Malamang sa malamang, alam din nila kung saan yung Glory Hall Mountain. Malamang sa malamang. So, most probably, alam din nila kung saan yung bahay niya, alam niya yung opisina, alam yung kung ano man, etc. So, I don't believe na hindi nila matutunton. Pero, ang weird lang isipin na sinabi nila to. Weird lang isipin na sinabi ito ng PRO 11. Bakit kaya ito sinabi ng PRO 11 na hindi nila alam kung saan hahanapin si Kibulok? Natin alam. Baka kasi, alam nyo kasi sa arrest order, sa warrant, may ano dyan may address din dyan So, baka iniintay, kaya sinasabi nila, hindi nila alam kung saan sila pupunta o hindi nila alam kung saan nila hahanapin. Kasi iniintay nila yung arrest order. Importante kasi yun Minsan kasi mga kotsero, etong warrant of arrest, nagagamit yan para ma-technical yung mga kaso. So, halimbawa, may ito binida to ni Justice Leonen nung nag-speak siya sa UP. Merong isang quote-unquote defective warrant na in-issue laban sa dalawang CPP NPA. Hindi sila na-aresto, na-dismiss yung kaso. Na-aresto pala sila pero na-dismiss yung kaso. Bakit? Kasi mali yung number, yung block or lot number nung bahay kung saan sila na-aresto. Mali yung nakasulat pala sa warrant na block or lot number ng bahay. Dismiss yung kaso, defective yung warrant So baka kaya sinasabi ng pulis na hindi nila alam kung saan nila na matutuntun kasi iniintay nila yung warrant. Ano ba yung nakasulat sa warrant? Para ma-serve nila ng maayos. You have to follow the process para hindi ma-dismiss yung kaso. Yung kasi sinabi hinihintay pa nila yung kopya ng arrest warrant para siguro, iniintay nila kung ano yung address na pupuntahan nila na naka-indicate sa arrest warrant. Hopefully, may mangyari na one of these days. Kasi mga kotsero, ang sinabi ng kailan pa ba ito in-issue? March 21? Nakalabas na raw March 21 yung warrant. On its way to Davao City through the Senate
Office of the Sergeant at Arms. OSA. What's taking you so long? Sergeant at Arms, ano nangyayari sa inyo? Tatagal nyo. 5 araw na. O baka nag-iintay pa kayo ng Holy Week. Bago kayo mag-implement. Di ba? Huwag na hintayin. Arestuhin nyo na. Dito nyo na i-detain. Minadali-madali nyo yung warrant of arrest. Tapos nung initial na warrant of arrest, babagal-bagal kayo ng sir? Dapit na holiday. Bukas, half day lang opisina. Ba? Unless, ano naman naisip ko. At ito, conspiracy theory na to. Conspiracy theory. Hindi kaya ni-request ng DOJ na sila muna ang aaresto? Could be. Kasi nasa korte na yung yung kaso ni Kibulok eh. So baka ang gusto nila, baka nakiuso si DOJ, kaya na lang mag-issue ng arrest order para kapag na-detain na, iimbitahan na, dadalhin na lang natin sa Senado whenever there's a hearing. Pwede yun. Parang yung nangyari kay Janet Lim Napoles. Inaresto muna ng NBI. Pagka-aresto ng NBI, saka siya forced siyang umattend ng mga hearing. Mas gusto ko yun. Korte na maglabas. But whatever the cause of delay is, dapat mauna yung mas gusto kong mauna yung court. At let's hope against hope na ma-arrest na number 1, nasa Pilipinas pa tong mukong na to, sige Bulok. Pangalawa, ma-aresto na siya soon. Pero feeling ko, hindi na nakakatulog na maayos to, sige Bulok. Ang siguro, kung Biyernes Santo, arestohin si Bulok. Nakakatawa siguro. Kung Biyernes Santo, biglang inaresto, sige Bulok. Ang weird. Parang tinaturn niya talaga. Pero siya, mga kakotsero, kapag inaresto, tapos ng Biyernes Santo, malamang sa malamang, hindi siya mapapako sa krus. At hindi rin siya, kapag nanlaban siya, hindi siya mabubuhay namang muli. Kaya, manlaban ka please. Maglaban ka po, please! Yun ang sigaw ng mga netizens. Kibulok, manlaban ka! Pero marami siyang pera. Pag siya na-detain, alam niyo po kasi, mga kotsero, sa loob ng piitan, lalo sa BJMP, may sarili silang sistema doon. Yung usually, yung mga may pera, hindi pinapakailaman ng mga gang-gang yun. Pabayaran mo lang sila ng quote-unquote, parang protection money. Ganun. Bayaran mo lang sila. Yun. Hindi ka nga pakailaman. Bibigyan ka pa ng pwede ka pa nga umupa ng sarili mong sarili mong kama eh. Kano ba yun? Kano ang kwento sa akin dati? Parang 20 o 30 kaya. Parang 15 or 20 kaya yata per month. Yung kama. Tapos magsusuhol ka dun sa mga mayor. Yun, hindi ka nakapakailaman dun. Marami to. Nakapag money laundering to, napakaraming pera. Diba? Nakapag money laundering siya, maraming pera. So, malamang sa malamang, komportable siya sa loob ng BJMP. Malamang sa malamang. So, mga kotsero, again, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. At i-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Giant Live. God bless you guys. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi ba kakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan? Sino ngayon nagsasabi ng totoo?